Dear Lady Love TV, Patawad, mahal kita pero ayoko na. Pain and love, my man. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Pagbalik sa Maynila, sa bahay ni na Eugene tumira sina Sarah at Eugene. Mahabang paliwanagan na nangyari bago nila napapayag ang mga kapatid na umalis sila sa Baguio. Nangako sila na uuwi tuwing ikalawang weekend. Ibig sabihin, 2 beses sa isang buwan ay uuwi sila roon. Hindi alam ni Sarah kung ano ang dapat niyang maramdaman dahil pagbalik nila, may trabaho agad si Eugene. Nag-apply na pala ito through online kahit pa noong nasa Baguio pa sila. Sa loob ng 1 linggo, may routine sila na nabuo. Paghapon na nasa bahay lang si Sarah. Hindi siya tatanggapin kahit na nasaan dahil buntis siya. Ilang buwan na lang kasi, kailangan niya ng mag-maternity leave. Ibig sabihin, makakapag-apply lang siya kapag nakapanganak na. Pero hindi rin niya magawa dahil mas gusto niya maging hands-on sa pag-aalaga ng anak nila ni Eugene. Pero nakakainip na mag-isa lang sa bahay. Tinatawagan niya ang mga pinsan pero hindi naman pwede na maghapon silang magkakausap. May trabaho rin ang mga ito. At dahil nga walang ginagawa kundi ang hintayin ang pagdating ni Eugene, nabasa na niya ang halos lahat ng mga libro ni Mika. Pagdating ni Eugene sa hapon, nakapagluto na siya at sabay silang magdi-dinner. Manonood sila ng TV hanggang sa antukin sila. Sa umaga naman ay nauunang gumising si Eugene. Ang asawa nagluluto ng breakfast at gigisingin siya para sabay na sila. Sa pangalawang linggo, hindi na kinaya ni Sarah ang pagkainip at pag-iisa sa bahay. Nag-enroll siya sa isang exercise center para sa mga buntis. 3 beses sa 1 linggo ang session. Nag-send na rin siya ng resume para sa mga editorial positions na pwedeng sa bahay magtrabaho. Sinabi niya kay Eugene ang lahat ng yon. Payag naman ito sa mga ginagawa niya. Pagsapit ng pangalawang Biyernes nila, excited na si Sarah dahil uuwi sila sa Baguio. Inayos niya na ang mga gamit na dadalhin nila kahapon pa. Ngayong hapon din sila magbabiyahe pag uwi ni Eugene para halos 2 araw siya magsistay doon. Kausap din niya si Mika sa phone at sinabi nito na pwede silang sumabay sa pinsang si Claudine na pabalik bukas ng Baguio. Pero kung bukas pa si Claudine ay babiyahe papunta ng Baguio, 1 araw sila magsistay. Dahil mahabang oras ang gugugulin nila sa biyahe. Hindi na malayo ni Sarah na nakatulugan na niya ang paghihintay kay Eugene. Nagising na lamang siya dahil sa mga haplos sa kanyang mukha. Nang idilat ang mga mata, si Eugene ang kanyang nakita. "Hi," pati nito. "Hi, yourself." Humihikab na sagot niya. "Sorry, nakatulog pala ako." Nang bumangon, naupo sa tabi niya si Eugene. He kissed her forehead. "Sorry, love. Medyo ginabi na ako." "Gabi na?" Napakurap siya. Nang tignan ang wall clock ay napanganga siya. 11:00 na ng gabi. "Kadarating mo lang?" "Oo, sorry, medyo maraming trabaho sa office." Napatitig si Sarah kay Eugene. Maluwag na antay na suot nito. Medyo gustot na rin yung buhok at suot na polo. Mukhang pagod talaga yung asawa. Sinuklay niya ng deliri ang buhok nito. "Magluluto ako. Ano gusto mong kainin?" Dahil akala niya maaga ito kaya hindi na siya nagluto. Bibili na lang sana sila ng pagkain bago sumakay ng bus. "Nag-take out ako ng pagkain. Ikaw ang mas dapat na kumain dahil sa bibi natin." Hinawakan ng asawa ang siya niya. "I'm really sorry. Nagmerienda naman ako kanina." Sagot niya. Sumandal siya sa balikat ni Eugene. She was instantly surrounded by his scent. She inhaled deeply. "Paano yan? Di bukas na tayo magbabiyahe pa uwi sa Baguio." Hindi sumagot ang asawa niya. "Bakit? May problema ba?" Nag-aalalang tanong nito. "May tinanggap akong trabaho para bukas. Ang totoo niyan hanggang Sabado na yung trabaho ko ngayon. Linggo lang yung day off ko." Napatitig na lang si Sarah kay Eugene. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi nito. Kung hanggang Sabado na ang trabaho nito, ibig sabihin hindi na nila mapapangatawanan ang pag-uwi sa Baguio. "Sarah, love." Pinisil ni Eugene ang baba niya para magtama ang mga mata nila. Mababa ang boses nito at magaan ang tono. "Tinanggap ko yung offer.
Tinanggap ko yung opportunity dahil ang pamilya natin yung iniisip ko. Kayo na magiging anak natin. Pilit na tumango si Sarah. Naiintindihan ko. Kahit hindi talaga. Hindi pa ba sapat ang 5 araw na trabaho sa isang linggo? Hindi naman siguro sila magugutom kung may 2 araw ng day off ang asawa. Mas kailangan niyang oras nito. Pero habang nakatitig kay Eugene at sa pangitim sa paligid ng mga mata nito, hindi niya magawang sabihin ang lahat ng naiisip. Gaya ng sinabi nito, para sa pamilya nila ang lahat ng ginagawa. Thanks, love. Hinalikan siya ni Eugene sa mga labi. I knew you'd understand. Ngumiti na ito. At kapag ngumingiti na ng ganun ang asawa, parang natutunaw na lang ang kanyang puso. Ganito na lang. Tinawagan ko si Ate Mika kanina para sabihin na hindi tayo makakaluwas ngayong araw. Sinabi niya na uuwi raw si Claudine bukas. Pwede kang sumabay sa kanya. Pagbalik niya next week dito, sumabay ka na rin. Kung hindi naman, susunduin na lang kita next week. Ano sa tingin mo? Okay lang ba talaga sa'yo na mag-isa rito? I can stay here. Niyakap siya ng mahigpit ni Eugene. I will miss you. Pero mas para namang hindi na tayo nagkikita. I know you miss your family. Alam ko rin na excited ka na umuwi. Don't worry about me. Sarah kissed the skin she could reach. It was his neck. I love you, she mouthed. I love you too. Okay lang talaga ako, Eugene. Mahinahong ulit ni Sarah sa ilang ulit na nasabi ng asawa. I'm sorry. Wala ako sa tabi mo. Huminga siya ng malalim. Kahit hindi kaharap si Eugene, para nakikita rin niya ang ekspresyon nito. Habang sinasabi ang mga salitang yon. Okay lang, pero hindi talaga. Nahilo siya at nawala ng malay kaya hindi makasabay kay Claudine sa pagbalik nito sa Maynila. Ang sabi ng doktor, normal lang daw sa first trimester ng pagbubuntis ang nararanasan niya. Susunduin kita ngayong weekend, pangako. Hindi pwedeng basta na lang mag-absent si Eugene sa kalagitnaan pa ng linggo. Lalo pa nga at wala pa itong 1 buwan sa trabaho. Hindi naman siya makakaalis sa Baguio, maliban na lang kung tataka siya. Pero hindi papayag yung kuya niya. Kahit si Mika ay ayaw siyang paalisin. Hihintayin kita. Hihintayin kita, Eugene. I've missed you so much. I want to see you. I want to touch you. I want to kiss you. She stopped herself before she choked. You know what? I love you, right? Oo naman. Mahal din kita. Kinapa niya ang tiyan dahil parang may nararamdaman siya roon. Parang nararamdaman na ng anak nila kung ano yung nangyayari. Nalulungkot siya at natatakot rin dahil sa nangyari. Akala niya ay kung ano ang masamang mangyayari sa anak nila. Gusto niyang sabihin iyon kay Eugene. Pero may mga bagay na dapat ay sa personal na sabihin. Gaya na lamang ng ganoong impormasyon. Ayaw niyang mag-aalala ng husto ang asawa at hindi makapag-focus sa trabaho. He was doing it for their family. Tumingin siya sa tiyan. I'll take care of you, baby. Don't you worry. Hindi dumating si Eugene sa pagsapit ng weekend. Maraming trabaho ang asawa at hindi makakabiyahe para sunduin si Sarah. Pero hindi pa iyon ang mas malala. Sa loob ng halos 10 araw, 2 beses lang silang nagkausap sa cellphone. Nagte-text si Eugene pero kapag nagre-reply siya, hindi na ito sumasagot. Pagsapit ng Sabado ng gabi, maluha-luha si Sarah habang tinatawagan si Eugene. Hindi na naman ba nito tutuparin ang pangako na uuwi? Dahil linggo na bukas, magagahol na sa oras kung babiyahe pa ito. 10 beses siyang sunod-sunod na tumatawag. Hindi siya pumapasok ng bahay dahil ayaw niyang makita ng kuya niya at ni Mika ang kanyang desperasyon. Habang nakaupo sa duyan, gusto na niyang ibato yung cellphone. Kung hindi lang biglang nagring iyon, malamang ginawa na nga niya. Mabilis niyang sinagot ang tawag pagkakita sa pangalan ni Eugene. Eugene? Sabi niya. Hey, sagot nito sa tono na parang pagod na pagod. 2 linggo na silang hindi nagkikita pero walang pagkamis sa tono nito. I'm really sorry, love. Medyo busy lang sa trabaho. Kauuwi ko lang. Tiningnan ni Sarah yung screen ng cellphone. 8:00 na ng gabi. Ibig bang sabihin niyan hindi ka na naman makakapunta dito? Nang hindi sumagot ang asawa, nag-init ang sulok ng mga mata niya. Sumagot ka, Eugene. I'm sorry. Sorry? Sorry na naman? Hanggang kailan ko maririnig yan? Maraming beses pa ba, ha?
May meaning pa ba sa yung salitang yan, ha? Hindi niya napigilan. Nag-uumalpas sa mga emosyon na matagal na niyang pinipigil. Ayaw na niyang makarinig ng sorry galing sa asawa. Anong gusto mo sabihin ko, Sarah? Mas gusto mo bang magsinungaling ako sa'yo? Pumatak ang luha niya pero mabilis na pinunasan yon. So hindi ka nga pupunta? Sa susunod na naman. Kailan? Anong eksaktong date, oras? Kasi sawa na akong maghintay ng mga susunod mo. Kailangan kita dito, Eugene. Kailangan ka namin. Napaiyak na siya ng tuluyan. Sarah, nahihimigan ng paghihirap sa boses ni Eugene. Intindihin mo naman. Ikaw naman ang may gustong pumunta dyan. What do you want me to do? Napahugod siya ng malalim na hininga. So ngayon, kasalanan ko pa na nandito ako at nandyan ka. Fine. Hindi ka naman bobo. I can take the hint. Tinapos niya ang tawag bago pa makapagsalita ang asawa. 2 buwan at 2 linggo pa silang kasal pero ganoon na. Kanino niyo sasabihin? Wala siyang mga magulang na mapagtatanungan. Ayaw niyang sabihin kina Mika at Achilles kahit na masama ang loob ngayon kay Eugene. Ayaw niyang magalit ang kapatid sa kanyang asawa. Ayaw niyang isipin ng kamag-anak na nagkamali siya kay Eugene. Hindi siya nagkamali. Kahit hindi sila maayos ngayon, naniniwala siya na ang pagpapakasal nila ang isa sa pinakatamang desisyon na nagawa sa buong buhay niya. Habang pinupunasan ng basang pisngi, ay nag-vibrate ang cellphone niya. Inaasahan niya ang isang text message na iyon ay galing sa asawa. Pero hindi pala. Kumusta ka na? Nalaman ko sa kuya mo na na-ospital ka raw. Okay ka na ba? Pagkakita kay Eugene, napatayo si Sarah mula sa pagkakaupo. Pati ang katabing si Rod ay napatayo rin at tiningnan kung ano ang tinitingnan niya. Dinalaw siya ng kababata ngayon pagkatapos sila mag-usap sa cellphone kagabi. May mga nasabi siya kay Rod na isang bagay. She needed to get those off her chest. Kung hindi, baka mabaliw siya. Base sa pagdilim ng ekspresyon ni Eugene, halatang hindi nito nagustuhan na nakita. Naroon sila ni Rod sa sala ng bahay ng kapatid at nag-uusap. Wala silang ginagawang masama. Pero ang pagkakatingin ni Eugene sa kanila, parang may ginagawa silang mali. Aalis na ako, Sarah. Paalam ni Rod. Tumango lang si Sarah. Hindi niya maalis ang tingin kay Eugene. 2 linggo silang hindi nagkita. 2 linggo niyang hindi nahawakan ng asawa. Gusto niyang tumakbo at yakapin ito ng mahigpit. Gusto niyang marinig yung boses nito. Pero hindi siya makakilos dahil hindi rin gumagalaw si Eugene. Tinitigan lang din siya nito. Nang kumilos ang asawa ay hindi para lapitan siya. Umakyat ito sa hagdan. Ganun lang? Hindi man lamang niya ako kukumustahin? Eugene, tawag niya. Tumigil ito sa gitna ng hagdan at lumingon. Bakit ka nandito? That came out wrong. Ang gusto niyang malaman ay kung nagbiyahe ba ang asawa kagabi o kaninang madaling araw. Kaya naroon ito ngayon ng maaga pa. Ngumiti ng mapait si Eugene. I thought you needed me. Pero parang hindi naman. Sagot nito saka tumalikod ng pagkasabi niyon. Naikuyom ni Sarah ang kamay. Eugene, huwag mo akong tinatalikuran kapag kinakausap kita. Mabibilis ang hakbang niya pagsunod sa kanyang asawa. Naabutan niya ito sa pasilyo malapit na sa kwarto nila. Eugene, tumigil si Eugene at hinarap siya. Sinasadya mo ba to, Sarah? Alam mong ayaw ko na makita kang kasama mo ang Rod na yon. Kaya pinapunta mo pa siya rito para parusahan ako? Kung yun ang goal mo, congratulations. You've succeeded. Anong pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na ba? Hindi ko nga alam na pupunta ka rito ngayon. Dahil akala ko kailangan mo ako rito. Namumula ang mga mata nito at nagangalit ang ugat nito sa lieg. Kailangan mo ba talaga ako? Shock si Sarah. Napanganga na lamang siya. Hindi siya makapaniwala na tinatanong talaga ng asawa ang bagay na yun sa kanya. Of course, she needed him. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Pinipilit niyang sabihin. Lumingon si Eugene. What? Hindi mo gustong tinatalikuran ka kapag nagsasalita ka pa? Hindi ka sanay? Sanay ka naman nakukuha lahat ng gusto mo. Because you're rich. Because you're entitled. Ang akala niya, todo na ang nasabi ng asawa kanina, na wala nang papantay paraon. Nagkamali siya. Habang nakatitig siya sa mukha nito, parang gusto niyang kumurap o sampalin ang sarili. Hindi ba yun panaginip lang? Hindi ang Eugene na kilala niya ang kaharap niya.
Ang Yunjin na kilala niya ay hindi nagsasalita ng ganoon sa kanya. Do you even hear yourself right now, Yunjin? Hindi ikaw yan. And what do you want? And what do you know about me? He snapped. Sa bagay, ikaw rin naman hindi ko kilala. This can't be happening. This is not happening. Yunjin, halos ibulong na lamang ni Sarah. Sa mahigit 1 taon na pinagsamahan nila, hindi siya napagsalitaan ng ganoon ng asawa. Oo, nagkakaroon sila ng tampuhan pero hindi ganoon. Hindi ito ang Yunjin na pinakasalan niya. May problema ba tayo? Bigla niyang tanong. Maring ipinikit ni Yunjin ang mga mata. Nakikita niya na parang hirap na hirap itong kalmahin ang sarili. Nagagalit ka sa akin? Bakit? Hindi ba ako ang mas dapat magalit? Mula nang bumalik tayo sa Maynila, nagulo na tayo. And it was your decision. Pagdilat ni Yunjin, parang mas tumindi pa ang galit ng mga mata nito. Yes, my decision. Mine alone. Put the blame on me. Pero sa tingin mo ba talaga, nagsimula lang lahat ng to nang umalis tayo dito? Lumapit ng husto ang asawa, hanggang sa halos 1 hakbang na lang ang pagitan nila. Nag-uumalpas ang galit mula rito. Mali ba ako? Hindi ba talaga nagbago ka nang umalis na tayo rito, Yunjin? Ayoko makipag-away sa'yo. Let's not talk about this right now. Hindi. Ngayon na natin ito dapat pag-usapan. Hindi ko alam na ganito pala. Hindi mo sinabi sa akin na ganito ang pamilya nyo. You own this whole fucking place, Sarah. Lahat na nakikita ko sa'yo. Hindi sa akin. Pati ang mga bagay na hindi ko makukuha kahit magtrabaho ako buong buhay ko. Yunjin, makinig ka sa akin. No, ikaw ang makinig. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko habang nandito sa'yo. I feel so small. Dahil anong gagawin ko rito? Susundan ang kapatid mo buong araw? Magiging katulong ng mga pinsan mo? Magiging utusan ako? Anong gagawin ko rito, Sarah? Tell me. Taas baba ang dibdib nito sa paghingal. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. I did not sign up for all of this. Turo nito sa paligid nila na parang isang nakakarimarim na tanawin na nakikita. Hindi na nakatiis si Sarah. Pinagsusuntok niya ito sa dibdib. And I did not sign up for a heartbreak. Hinawakan ni Yunjin ang kamay niya para pigilan siya. Baka masaktan mo yung sarili mo. Ang anak natin. Marahas niyang binawi ang mga kamay. Huwag mo kong hahawakan. Dinuro niya ang mukha nito. Kung ayaw mo talaga sa lugar na to, umalis ka. Tinalikuran niya ang asawa. Kahit gustong tumakbo, nagdahan-dahan pa rin siya sa pagbaba ng hagdan. Sa puneya ang tiyanan lumabas ng bahay. Mabuti na lamang at wala doon ng mga kapatid nila. Pero walang mabuti sa mga nangyari. Hindi niya alam kung alin ang uunahing isipin at alin ang mas iintindihin sa lahat ng nararamdaman sa mga oras na yon.